Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin sa inyo ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinikayat ang mga Pilipino na panatilihin ang pagmamahalan, kapayapaan at pagkakaisa ngayong Kapaskuhan. Pagdiriwang ng Misa de Gallo naging mapayapa. NCRPO patuloy na magbabantay para matiyak ang ligtas na pagdiriwang ng holiday season. Ilang lugar sa Bicol Region binaha. Maraming lugar sa bansa nakaranas ng pag-ulan dahil sa epekto ng shearline. PHIVOLCS nagbabala naman sa posibleng lahar flow sa Bulkang Mayon. Provincial government sa Negros Island hinandugan ng masayang Christmas ang mga evacuee na biktima ng pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon. At ilang sikat na pasyalan ngayong araw ng Pasko, silipin. Una sa ating mga balita, panatilihin ang pagmamahalan, kapayapaan at pagkakaisa. Yan ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pilipino ngayong Pasko. Sa kanyang mensahe, hinikayat din ng Pangulo ang lahat na ipalaganap ang pag-asa at pagtutulungan ng mga kababayan nating nangangailangan. Si Kenneth Pasyente ng PTV sa Balitang Pambansa. Isabuhay ang tunay na kahulugan at layunin ng Pasko. Iyan ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pilipino ngayong Kapaskuhan. Sinabi ng Pangulo na mahalaga ang okasyon sa mga Kristiyano bilang selebrasyon ng kapanganakan ni Kristo na tagapagligtas. Pero panahon din ito para maramdaman ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng pasasalamat, kabutihan at kaligayahan sa lahat. Giit ng Pangulo, mahalaga ang Christmas celebration hindi lang sa mga Kristiyano dahil simbolo na rin kasi ito ng pasasalamat maging sa ibang paniniwala. Ipinaalala pa niya na Pasko rin ang dahilan ng pagbubuklod-buklod ng pamilya. Kaya dapat ipagdiwang ang Christmas sa pamamagitan ng pagdinilay-nilay. Kaya dapat ipagdiwang ito sa pamamagitan ng pagdinilay-nilay sa kahulugan at layunin nito. Hiling ng Presidente na naway ang kasiyahan at diwa ng Pasko ay magdala ng pagmamahal at kapayapaan sa bawat tahanan at mas mapalalim pa ang relasyon sa may kapal at mula sa isa't isa. Sa Christmas video greeting naman ng First Family ngayong Pasko, sinabi ng Pangulo na sa kabila ng mga hinarap na problema ngayong taon, tuloy na tuloy pa rin ang Kapaskuhan. Paskong Pilipino ay ang pinakamasayang Pasko sa buong mundo. Kaya naman, sa kabila ng anumang pagsubok o pinagdadaanan, hindi may aalis sa atin ang magdiwang. Simple man ang pamamaraan. Hindi naman daw kailangang magarbo. Ang mahalaga ay kasama ang pamilya at magsalo-salo. Pwede rin bumisita sa mga magagandang tanawin sa bansa o di kaya ay sama-samang magsimba. Hindi naman kailangan magarbo. Dahil nasa ang sulok ng bansa at anuman ang ating kalagayan, ang Pasko sa Pilipino ay pagmamahalan at pag-ibigayan. Ang Pasko sa Pilipino ay pamilya. Kami po ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Naging pangkalahatang mapayapa ang pagsalubong ng Christmas Eve ayon sa Philippine National Police o PNP. Batay sa monitoring ng PNP, wala ni isang untoward incident ang naitala sa buong bansa. Nasa 37,000 pulis ang ipinakalat ng PNP para magbigay seguridad ngayong holiday season. Bukod sa matataong lugar, may deployment din aniya ang PNP sa mga barangay para magpatrolya sa mga subdivision laban sa mga akyat bahay gang. Paalala ng PNP sa publiko, mag-ingat sa mga matataong lugar na madalas samantalahin ng mga masasamang loob. Nauna nang sinabi ng PNP na wala silang banta na namomonitor para sa mahabang bakasyon.
Bukod naman sa Baclaran Day, araw rin po ng Pasko kaya marami sa ating mga kababayan piniling ipagdiwang ang Christmas sa pamamagitan ng pagsisimba para magpasalamat at makapag-alay ng panalangin. Ang update sa Baclaran Church, alamin natin sa Balitang Pambansa ni Vel Custodio ng PTV Live. Princess, gising na ang mga taong nagdiwang ng Noche Buena kaninang hating gabi. Unti-unti na kasing dinadagsa ang Baclaran Church. Bukod sa Pasko, ipinagdiriwang din ngayon ang araw na Baclaran. Hindi alintana ng mga mananamit. Balikan po natin maya-maya lamang ang ulat ni Vel Custodio. Pumalo na sa 25 ang bilang ng mga biktima ng paputok na naitala ng Department of Health. Simula yan nitong December 22 hanggang kahapon, December 24, sa 62 Sentinel site na minomonitor ng kagawaran. 8 ang bagong kasong naitala kahapon at mula sa naturang bilang, 23 sa mga ito ay mga lalaki. Karamihan rin sa mga biktima ay may edad na 19 pababa. Paalala ng DOH sa ating mga kababayan, huwag nang magpaputok at ilayo ang mga bata sa panganib. Gumamit na lang din ng mga alternatibong pampaingay tulad ng turotot o musika. Malaki ang ibinaba ng bilang ng mga tinatawag na petty crime sa National Capital Region ngayong holiday season. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni NCRPO Chief Police Brigadier General Anthony Aberin na malaki ang naitulong ng pagde-deploy nila ng maraming pulis para masawata ang mga snatching at holdapan. Wala ring naitalang krimen ang NCRPO sa 9 na araw na simbang gabi sa rehiyon. Bagamat mapayapa ang pagdiriwang ng Kapaskuhan, tiniyak ni Aberin na magpapatuloy ang kanilang mahigpit na pagbabantay sa pagsalubong sa 2025. Apela ng NCRPO sa publiko, gumamit na lamang ng mga alternatibong paingay sa bagong taon. Samantala, kasado na rin ang paghahanda ng NCRPO sa nalalapit na traslasyon ng itim na Nazareno. Wala po tayong naitalang mga krimen o insidente na pwedeng nakaapekto sa peaceful celebration po ng ating Kapaskuhan. And ang inyong NCRPO ay patuloy po na magbabantay sa buong Kapaskuhan hanggang New Year para po siguraduhin na ligtas at mapayapa po ang pagse-celebrate po ng ating mga holidays. Binigyang diin naman ng ilang senador na responsibilidad ng mga employer na bigyan ng 13th month pay ang kanilang mga empleyado. Si Daniel Manalastas ng PTV sa Balitang Pambansa. Daniel. Yes, Alan, nagpaalala nga mga senador sa mga employer hinggil sa pagbibigay ng karampatang 13th month pay sa kanilang mga empleyado. Ayon kay Senate President Pro Tempore Jingo Estrada, hindi lamang legal na obligasyon ang pagbibigay nito, kundi isang moral duty. Malinaw ang karapatang makatanggap nito sa ilalim ng Presidential Decree number 851. At ang hindi raw pagsunod ay maaaring may karampatang legal repercussions. Inimok din ni Senador Joel Villanueva ang mga employer na sa ngalan ng Pasko na ipakita ang kanilang appreciation sa kanilang mga gawa sa pamamagitan ng pagbabayad ng 13th month pay ng sa tamang oras. At yan na ang pinakahuling update sa Senado, Alan. Maraming salamat, Daniel Manalastas. Dahil naman po sa nararanasang pag-ulan, kaya't wala gaanong namasyal dyan sa Quezon City Circle. Tuwing Pasko kasi, karaniwan itong pinupuntahan para ipagdiwang ang Christmas. Ang update niyan sa Balitang Pambansa ni Isaiah Mirafuentes ng PTV Live. Isaiah. Maligayang Pasko, Alan. Nako, maulang Pasko ang sumalubong sa ating mga kababayan, pero tunay ngang wala pa rin tatalo sa Pasko ng Pinas. Matumal ang nagiging dating ng tao dito sa Quezon City Memorial Circle. Kung noon, isa ito sa pinakadinadagsang parke tuwing Pasko. Ngayon, dahil sa ulan,
tila naging tahimik itong pasyalan. Pero mangilan-ngilan pa rin ang pinili na dito mamasyal dahil sa walang entrance fee dito. At plus may maayos pang CR. Kung sakaling bubuhos naman ng malakas na ulan, mayroong mga lugar na pwedeng maging silungan. May mga nakita pa nga tayo kaninang pamilya na nagbao ng kanilang mga pagkain hanggang hapunan. Mas masarap daw kasi ang lutong bahay at iba ang feeling kapag sama-sama ang pamilya kung kumain ito. May mga bukas ring mabibilhan na mga pagkain, pero dahil sa maulan, may ilang hindi na nagbukas. Karamihan sa mga mabibili rito sa QMC ay ang pizza, siomai, chichirya, sandwich at marami pang iba. Mahigpit din ang pinatutupad na seguridad dahil sa pagroronda ng mga security guard dito. May mga naka-standby rin na medical team sakaling may mga ilangan ng medical attention. Alam pa rin tayo ng mahinang pag-ulan dito sa Quezon City Memorial Circle. Pero kung makikita mo yun sa aking likuran, halos wala pa rin katao-tao. Pero umaasa tayo na baka sakaling mamaya after mamasko ng ilang mga bata ay dito sila dumiretso sa parking ito. Natin muna ang update mula dito sa Quezon City. Mula sa PTV ay Zaya Mirafuentes, Balitang Pambansa. Maligayang Pasko at maraming salamat ay Zaya Mirafuentes. Balita mula sa Philippine News Agency, nilinaw ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na walang ceasefire kasabay ng anibersaryo ng CPP-NPA bukas. Ayon sa kalihimang tigil putukan, ay tila paghinto na rin ang kanilang layo na man-neutralize ang mga terorista. Isa rin umano itong pagbibigay relevance sa grupo na matagal na nilang inaasam. Mababatid na ang rebelding grupo ay hindi na umano kayang magsagawa ng large-scale operation ayon sa AFP. Kaugnay ng kanilang pagdiriwang para sa 56th founding anniversary ng CPP bukas ng December 26. Maraming lugar sa bansa ang nakararanas ng pag-ulan dahil sa epekto ng shear line. May ilang lugar din ang binaha. Alamin natin ang update sa lagay ng panahon kay Pag-asa Weather Specialist Dan Villamil. Magandang tanghali po, Dan. Magandang tanghali po at sa ating mga tagapakinig dito sa PTV4. Patuloy nga magpapulan itong shear line sa malaking bahagi ng Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Eastern Visayas, at ilang areas ng Mimaropa. Samantala ito naman Cagayan Valley at Cordillera, makakaranas rin ng mga kaulapan at pag-ambon na dala naman ang northeast monsoon o yung malamig na hanging amihan. Sa lalabing bahagi ng ating bansa, mapapatuloy itong maaliwalas sa panahon, maliban na lamang sa mga tsansa ng biglaan at panandaliang buhos ng ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan naman ating karagatan, may gale warning pa rin tayo nakataas dito sa eastern seaboard ng northern Luzon, kaya sa ating mga kababayang mga isda at may mga maliliit sa sakyang pandagat sa areas na ito, huwag po muna tayong pamalaot dahil makakaranas tayo ng maalong karagatan na dala ng hanging amihan. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Dan Villamil Hulat. Maraming salamat po, Pag-asa Weather Specialist Dan Villamil. Umakyat na sa higit 55,200 na pamilya ang apektado ng shear line ayon sa Department of Social Welfare and Development. Katumbas yan ng higit 200,000 individual mula sa 232 barangay. Karamihan sa mga apektado ay mga residente na naninirahan sa Western at Eastern Visayas. Ayon sa DSWD, mayroon ng higit 700 pamilya ang pansamantalang nanunuluyan sa 14 na evacuation centers. Samantala, tiniyak naman ng kagawaran ang sapat na pondo para sa mga residente. Sa ngayon ay nakapamahagi na sila ng higit 4 na milyong pisong humanitarian assistance sa lugar. Sa ngayon ay may kabuuang 2 bilyong piso na relief resources ang ahensya, kabilang na ang standby funds at stockpile ng food at non-food items. Nagdiwang naman ng ilang residente ng Pasko sa Legazpi, Albay na baha ang kanilang mga bahay. Dahil yan sa pag-ulan mula pa kagabi na epekto ng shear line. Samantala, nagbabala naman po ang FIVOC sa posibleng lahar flow sa Bulkang Mayon. Si Nino Luces ng PTV sa Balitang Pambansa. Nino. Alan, labis ang pasasalamat ni Vice Governor Ray Bragais
dahil ligtas na nakauwi ang kanyang nag-iisang anak na babae matapos anurin at may stock up sa gitna ng nag-overflow na spillway ang minamaneho nitong kotse kagabi sa Tabaco City. Kwento ni Braga Ace, 30 minuto bago sumapit ang Christmas Eve nang magtungo ang kanyang anak na si Jane Louise sa Purok 6, Barangay Baranghawon para ihatid ang staff sa restaurant at habang tumatawid sa spillway, bigla umanong nag-overflow ang malakas na tubig baha na naging rason para anurin ang minamaneho nitong kotse. Agad namang nakahingi ng saklolo ang anak ng vice-gobernador sa barangay at agad din namang rumesponde ang Bureau of Fire Protection sa Tabaco at ang CDRMO. Samantala sa lungsod ng Legazpi, ilang nagsimba ng Misa de Aguinaldo ang na-stranded dahil halos abot tuhod na ang tubig baha sa sentro ng lungsod. Ilang residente din sa lungsod ang sumalubong ng Kapaskuhan na lubog sa tubig baha dahil walang tigil ang pagbuhos ng malakas na ulan simula kahapon. Sa report ng CDRMO Legazpi, 8 barangay sa lungsod ang binaha. Karamihan dito sa sentro at isang barangay naman sa may paanan ng Bulkan Mayon. Ayon kay Lawrence Arcos, Research and Planning Division ng CDRMO Legazpi, nasa 60 pamilya ang inilikas dahil sa pagbabaha. Sa report ng Pag-asa, makakaranas ng moderato hanggang malakas na pag-ulan ang lalawigan ng Albay dahil sa shear line sa loob ng 2 hanggang 3 oras ngayong araw. Nagbabala naman ang FIVOLF sa posibleng pagragasa ng lahar sa mga barangay o lugar na nakapaligid sa Bulkang Mayon. Ayon sa FIVOLF, tunay-tuniladang Pyroclastic Density Current o PDC ang nakaimbak sa mga galis ng bulkan na inilabas ng Mag-irap ito noong Enero 2018. Delikado anila ito sa mga lugar ng Nisi sa bayan ng Daraga, Mabinit at Puyuan sa lungsod ng Legazpi at Basud Channel sa bayan ng Santo Domingo. Mula sa PTV Legazpi, Ninyo Luces, Balitang Pambansa. Maraming salamat, Ninyo Luces. Samantala, nakapagtala po ng 25 volcanic earthquake ang FIVOX sa Bulkang Canlaon sa nakalipas na 24 na oras. Base sa latest advisory nito ngayong araw ng Pasko, nasa 3,585 tonelada naman ng sulfur dioxide ang naitala kahapon. Aabot naman sa 7 pagbuga ng abo ang bulkan ang namonitor ng ahensya, habang umabot naman sa 1,200 meters ang taas ng plume o usok na napapadpad sa direksyon ng Timog Kanluran, na natiling nakataas ang alert level 3 sa bulkan. Balita po mula sa Philippine News Agency, inatasan ng Office of Civil Defense, OCD, ang mga lokal na pamahalaan para sa pag-relocate ng mga displaced residents sa paligid ng Bulkang Canlaon, partikular na sa mga evacuees na pansamantalang nainirahan sa evacuation centers na daraanan ng lahar. Batay sa isinagawang pagpupulong na pag-usapan ang mga posibleng banta ng bulkan, gayon din ang maaring gawin para walang maitalang pinsala sakaling magkaroon ng lahar flow. Samantala, nakapamahagi naman ng higit 7,000 kahon ng family food packs ang kagawaran sa field office ng Bacolod. Ito'y bilang tulong sa higit 4,000 pamilya na nasa evacuation centers. Gayon din ay nakatanggap ang mga residente ng tigta 3,000 piso na cash assistance mula sa ipinamamahaging 5.1 million pesos na cash relief assistance ang kagawaran ngayong Christmas holidays. Isang masayang Christmas celebration naman ang inihandog ng provincial government ng Negros Occidental sa mga residente na apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Canlaon. Bukod sa mga palaro, nagbigay rin ng regalo ang provincial government sa mga evacuees. Si JP Hervas ng Radyo Pilipinas Iloilo para sa Balitang Pambansa. Nagdiwang ng Pasko sa loob ng mga evacuation center sa Negros Occidental ang hindi bababa sa 2,500 na pamilya. Sa pinakahuling tala ng Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRMO, higit sa 8,400 na individual pa mula sa bayan ng La Castillana at mga lungsod ng Bago at La Carlota ang hindi pa nakakauwi sa kanilang mga tahanan dahil sa pangamba na dala ng muling pag-alboroto ng Bulkang Canlaon ngayong buwan. At para maibisan ang lungkot ng mga apektadong pamilya, ang Negros Occidental Provincial Government ay naghanda ng munting regalo para sa kanila. Handog ng provincial government sa mga evacuees ngayong Pasko ang laruan para sa mga bata edad 7 pababa at gamit sa bahay naman ang regalo para sa mga matatanda.
Sa lungsod ng Bago, nagdaos din ng Christmas party ang mga City Hall employee kasama ang mga evacuees. Bukod sa salo-salo, ang mga empleyado naghanda ng mga intermission number at palarong may papremyo para sa mga bagunhon na nasa mga evacuation center. Mula sa PBS Radyo Pilipinas Iloilo, JP Harvas para sa Balitang Pambansa. Ilang bahagi ng Luneta Park bukas pa rin sa mga mamamasyal ngayong Pasko sa kabila ng masamang panahon. Kung ano na ang kasalukuyang sitwasyon dyan, alamin sa Balitang Pambansa ni Quenzel Bocobo ng IBC 13. Quenzel? Princess, maulan na umaga ang bubungad sa mga bibisita ngayong tanghali dito sa Luneta Park. Ngunit bukas pa rin naman ang ilan sa mga stalls at booths para magbigay serbisyo sa mga turista. Tuwing araw ng Pasko, Luneta Park ang madalas na pasyalan ng maraming Pilipino dito sa Maynila. Pero ngayong araw, halos mabibilang na lamang ang mga dumadaan sa parke. Ganun pa man, hindi ito naging sagabal para magbukas ang mga tindahan ng pagkain, souvenirs at pangregalo. Active pa rin ang mga photographers sa parke para mag-alok ng kanilang serbisyo, lalo na sa mga gusto ng hard copy ng kanilang paggagala. Ayon naman sa mga tindero at photographers, humina ang kanilang benta dahil sa lakas ng ulan. Marami kasi sa mga turista ang umuwi na lamang upang hindi na mabasa o magkasakit. Bukas pa rin naman ang parke hanggang alas 11 ng gabi para sa mga nagnanais pumunta. Magdala lamang ng payong dahil pabugso-bugso ang ulan sa Southern Luzon, dulot nga ng shear line o ang linya kung saan nagtatagpo ang malamig at mainit na hangin. Yan muna ang latest update mula dito sa Luneta. Balik din sa studio, Princess. Maraming salamat, Quenzel Bocobo. Nagpasko sa evacuation centers ang mga biktima ng sunog sa Isla Puting Bato sa Maynila. Pero sa kabila po ng iniindang problema, masaya pa rin nilang sinalubong ang Pasko. Si Benji Durango ng PTV sa Balitang Pambansa. Parang nakakarami ka ng shot Ako po tanggero. Nakakatawa ka pa talaga ha? Tanggero ka. Kailangan mo maging masaya. Masaya ang maagang Noche Buena na magkakapitbahay na ito sa Tondo, Manila. Ito, nakikipasko ko sa kanila ngayon. Kalananay, ito yung handa nila. Meron silang, pansit canton bihon. At may spaghetti, social, yan, ha? At meron silang, ano tawag dito sa lutong ito? Adobo sa gata. Adobo sa gata. Mukhang masarap pa. At mukhang napaparami ka na ng kain na yan. Oo nga, nakailang kanin ka na. Pero sa likod ng tawanan, ang iniindang hirap na pinagdaraanan. Sila ang mga evacuee ng Isla Puting Bato na nasunugan noon pang Nobyembre. Dahil puno pa rin ng evacuees ang dalawang malalaking evacuation center sa Tondo, mag-iisang buwan na rin silang nakasilong sa pinagtagpi-tagping sako at lona sa tabi ng kalsada. Wala rin silang choice kundi dito na rin sila magno-Noche Buena. Tuloy-tuloy naman daw ang tulong sa kanila ng gobyerno. Sinisimulan na rin nilang itayo ang kanilang tirahan. May dagok man sa buhay, tuloy pa rin ang Christmas celebration. Ang tanong lang ngayon, kaya pa ba? Kaya pa. Paano mo kinakaya? Iyak ako. Sa ngayon, nadisgrasya po yung asawa ko. Nahirapan po siya ngayon. Pero sabi nga, matatag ang Pinoy pagdating sa problema. Basta't samahan lang daw ng isang shot, ang masayang kwentuhan, lilipas din yan. Ano mang pagsubok, ang pinagdaraanan. Mula sa PTV, Benji Durango. Para sa Balitang Pambansa. And bukod nga sa Baclaran Day, araw rin po ng Pasko ngayon, kaya marami sa ating mga kababayan piniling ipagdiwang ang Christmas sa pamamagitan ng pagsisimba para magpasalamat at makapag-alay ng panalangin. Ang update sa Baclaran Church, alamin natin sa Balitang Pambansa ni Vel Custodio ng PTV. Vel? Princess, gising na nga ang mga tao na nagdiwang ng Noche Buena kaninang hating gabi. Unti-unti na kasing dumadagsa ang mga nagsisimba sa Baclaran Church. Bukod sa Pasko, ipinagdiriwang din ngayon ang araw na Baclaran. Hindi alintana ng mga nananampalataya ang malakas na ulan ngayong araw. Pahirapan na ang pagpasok ng mga sasakyan sa harap ng simbahan dahil sa dagsa na nagsisimba. Sinasabayan pa ito ng mga nagtitinda sa kalsada dahilan para magkaroon ng pagbabara sa sasakyan sa daan. Sa kabila nito, nangingibabaw pa rin ang kagustuhan ng mga nagsisimba ngayong Pasko.
Sa maulang panahon, umuulan ang biyaya ng dalangin at pasasalamat ng mga narito sa simbahan. Pinangungunahan ni Reverend Father Kenneth Dan Galamaso ang unang misa para sa Pasko ng Pagsilang. Sa homily, sinabi na kailangang may aksyon o may ginagawa tayo para makamta ng tunay na kasiyahan na bigay ng Diyos. Nagbigay din ng mensahe si Reverend Father Galamaso ngayong araw ng Pasko. Sa araw ng Paskong ito, hindi lang sana tayo naging mga tagapagdala ng mabuting balita. Not just bearers of the good news, kundi we also become instruments of the good news. Mga instrumento ng mabuting balita ng Diyos. Princess, kung ikukumpara sa 5 a.m. at 6:30 a.m. Mass, mas dagsa ang mga taong nagsisimba sa mga oras na ito. Pero hanggang sa loob lang sila ng simbahan dahil wala halos makapamasyal sa paligid ng Baclaran Church dulot ng maulang panahon. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Maraming salamat, Vel Custodio, at happy birthday sa iyo. Christmas Village and Lights sa Lamut, Ifugao. Dinarayo rin po, pero hindi lang dahil sa mga nagagandahang pailaw, kundi dahil sa malalim na kahulugan nito, lalo na sa mga biktima o nabiktima ng mga nagdaang bagyo. Si Florida Robles ng PIA sa Balitang Pambansa. Katatagan. Ito ang pangunahing mensahe ng Christmas Village and Lights sa Lamut, Ifugao na isa sa mga nasalanta ng mga nagdaang malalakas na bagyo ngayong taon. Sa kabila na napektuhan ang paghahanda ng pamalaang lokal para ngayong Pasko, sinabi ni Municipal Tourism Operations Officer Harvey Gumayon na sinikap nila na buksan ang Christmas Village and Bazaar upang ipadama sa mga residente ang diwa ng Pasko sa kabila ng mga nagdaang kalamidad. Layunin din ng bazaar na matulungan ang mga maliliit na negosyante na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo. We always provide our best or show our best for the betterment of our community. That's why we push through our Christmas village, we push through the Christmas bazaar for our community to enjoy the Christmas season. Nasa 20 food exhibitors at 12 sellers ng ready-to-wear and dry goods ang nakibahagi sa Christmas Bazaar. Umaasa sila na makakabawi sila sa pagbebenta ng kanilang mga produkto. Sana lumago-lago, magkaroon pa ng maraming customers. Pura ko makaspasan ng lata, makalaklakot ako lata. Online man or at hito, wala ko malata yung punggatangan tako. Bukod sa Christmas Village and Bazaar, isinasagawa rin ang music nights tuwing Biyernes at bingo bonanza tuwing Sabado. Plano ng pamalang lokal na palawigin hanggang Enero ang mga nasabing aktibidad. Mula sa PIA Cordillera, Florida Robles, Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang 6:00 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, isang maligayang Pasko po. Ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula naman sa IBC 13, maligayang Pasko po sa inyong lahat. Ako naman po si Princess Jordan, atid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.